Ayan. Okay, good afternoon, everyone. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm based in the United States and I'm your immigration lawyer. I've been helping yung mga immigrants, mga kapwa nating Filipino, sa kanilang mga US immigration needs since 2008. So 18 years. Okay, ito pong ating topic ngayon ay medyo malungkot because isa po sa mga nanonood sa ating YouTube video ay sumulat sa akin, humihingi ng payo. Sabi niya, i-discuss ko naman daw po ang, Hi Gary, kamusta po kayo? Mga kaibigan natin sa Texas. So medyo malungkot po ang storya nitong ating kababayan kasi um, this is about widow petition. Okay? Hi, Tita Rose. Naku, yung ganitong oras pala. Ang dami ng ating mga kaibigan online. Yan. So, hello, Texas. And hello, Colorado. Hello, California. And hello, buong USA and the Philippines. Hello sa Cavite. So my family is from Cavite and I was just there. I did a book signing. Okay. So yung sa mga kaibigan nating mga green card holders na, ayan, sabi ni Gary, ni Mr. Gary Tolentino, hello po. And then nandyan din po ang ating kaibigan si Ma'am Rose. Ayan, naku, malapit na malapit po sila sa akin. Okay, from Texas. So, ang topic po natin ay sumulat po sa akin ang isa nating kababayan from the Philippines. And medyo malungkot po yung story kasi namatay yung kanyang US citizen na asawa. Retirado na daw yung asawa niya at namatay. And gusto niyang malaman kung pwede ba siya mag-file ng widow petition. And kung ano po yung proseso. Ayan, okay? So yan po ang ating pag-uusapan today. Alright, so I hope ay ready na kayo for Friday. Today is Thursday. Ang petsa po ngayon is I think it's March 19. Yan, so ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm based ngayon sa Dallas, Texas, and we have a location in Dallas. We also have an office in Broomfield. And, as you know, ay marami na po tayong mga natulungang mga kababayan natin sa kanilang US immigration needs. Okay, so pwede ba yon namatay na ang US citizen at hindi nakapag-sponsor ng kanyang asawa at namatay, ano ba ang dapat gawin? Okay, ng naiwang asawa. Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ngayon, kung kayo ay US citizen na at i-share nyo pa rin to sa mga kaibigan nyo dahil malay ninyo ay merong isang tao na kailangan ito at marinig ito at makatulong sa kanya. So, yun po ang ating intention ay makatulong po tayo. Okay, alright. So ano po ang mga requirements kung unfortunately ay namatay ang US citizen spouse? Pwede pa bang magproseso ng petisyon yung naiwang asawa? Okay, so ang sagot po is yes. So ito po, pag-uusapan po natin ang mga requirements, okay? Number one, you were married to a US citizen, so dapat yung iyong asawa ay US citizen. Yan. Dapat legally married kayo. Valid and bona fide ang inyong relationship, meaning legit siya. Hindi lang for immigration purposes, ha? Talagang legit ang inyong pagpapakasal at totoong mag-asawa kayo. Number two, kailangan mong magpresenta ng death certificate. So, kailangan mong i-present na ang patunay na talagang namatay ang iyong esposo. Okay? Pangatlo, kailangan mong i-file within 2 years of the death
Eto napakasensitibo nitong time na 'to. So, hindi po kayo pupuwedeng maghintay-hintay, ayan, o kaya saka na kasi 'pag lumipas ang period at mag-expire ay hindi ka na makakapag-file ng petisyon. Ito po ay magiging self-petition mo na kasi namatay na ang iyong esposo. Okay. Now, puwede mo bang gamitin can you file puwede ka ba mag-self-petition kung ikaw ay nasa Amerika? Yung mga cases na nandito sa Amerika and then namatay yung asawa nilang US spouse before nakapag-petition yung mister nila. Yes, puwede po kayo. Puwede kayong mag-self-petition. Paano naman po yung, mga cases na nasa Philippines, doon nagpakasal and hindi wala naman dito sa Amerika. So, puwede pa bang mag-self-petition sa gano'ng case? Puwede rin po, okay. Number 4 na requirement, you have not remarried. So, kapag nag-file ka nitong petition na 'to, nag-self-petition ka, dapat unmarried ka at the time of filing and adjudication. If you remarry before getting a green card, you're no longer eligible. So, kung ifa-file mo 'to at may plano kang mag-asawa, siguro hintayin gusto mong makarating din sa Amerika, hintayin mo munang matapos yung adjudication, okay. Number 5, you were not legally separated, so hindi kayo separated, either divorced or legally separated at the time of death of your spouse. So, dapat talagang kasal pa rin kayo at magkasama kayo. Number 6, you are admissible to the United States, meaning wala kang certain immigration history na pwede kang maging inadmissible o kaya may mga immigration violations o kaya fraud or misrepresentation. Ayan. And then number 7, you can prove a bona fide marriage. So when you file this petition, ay kailangan hi Regina from Colorado, kamusta po kayo? We miss you. We'll be there in June. Ayan. So you can prove a bona fide marriage, meaning when you file this petition, kahit namatay na yung mister mo, kailangan mong isama yung proof na talagang kayo ay mag-asawa. Paano mo mapapatunayan na talagang kayo ay mag-asawa? Yung mga joint bank accounts nyo, kung merong lease or mortgage together, meaning pareho kayong you're sharing a home. Ayan. May mga pictures, photos of life together, affidavits from friends and families, or kung may mga anak. Kailangan mo ng documentary evidence para patunayan na talagang totoo ang iyong kasal. Ngayon, kung may mga anak, pwede bang isama sa petisyon ang mga anak? Unmarried children under 21 may be included as derivatives on your petition. Paano naman yung mga stepchildren? Pwede ring isama ang stepchildren kung meron pong qualification yan. Dapat nag-occur ang marriage nyo before mag-18 years old ang bata. Okay? And then unmarried pa siya. So pwede mo rin isama ang stepchildren nung US citizen. Okay? So how does that work? So kung meron kang anak, kung meron kang maybe anak sa dati mong relationship, yun, at kinasal kayo before 18 years old ang batang yon, ay makukonsider na child yung bata for purposes ng immigration at pwede rin po sila maging derivative dito sa petition na to. Okay, so how do you file this? You file I-360, go to USCIS. Hindi po ito substitute sa actual consultation with your immigration lawyer. Okay? At talagang kung ikaw if you're just gonna look sa USCIS online, ay minsan nakakalito. At nakakalito at napakaraming kailangan. So,
Kung kailangan nyo ng legal assistance, talk to an immigration lawyer. It doesn't have to be me. Napakarami pong immigration lawyers sa buong universe. There's plenty, okay? So, basta license sa US, sa Amerika ay pwedeng, and practicing immigration law. Okay, so kung nasa US naman, so say, nandito na yung foreign spouse, kinasal kayo, unfortunately, before ma-sponsor, ay namatay ang yung US spouse. Ano ang dapat gawin? Number one, kumonsulta ka sa isang immigration lawyer kasi alam nun ang gagawin for you. Okay? Pag nasa US ay pwedeng mag-file ng adjustment of status and you may file yung I-360 and I-485 concurrently. Ayan. And finally, affidavit of support is not required. So ito ay isa doon sa mga situations na hindi mo kailangan ng affidavit of support. Yan. So, you can file this without a sponsor. Ayan. So, to answer your question, yes, pwedeng magkaroon ng widow or widower visa petition. And may mga requirements po tayong sinabi kanina, pinag-usapan natin kanina. Dapat ang pinaka-importante within 2 years. Ito importante yung time ha, na you have to file the petition within 2 years of your spouse's death. Kasi kung hindi mo ma-file ay napakahirap and ay maki-kick out ka na dito sa relief na ito. Okay? So kung nasa ibang bansa, wala sa Amerika, ay pwede ring i-pursue ito. If you want to be an immigrant of the United States, pwede kang mag-widow or widower visa petition. Or if you are in the United States, ay pwede rin po by filing an I-360 and an I-485. Ngayon, kung may mga bata, please don't forget ang mga kabataan, mga anak na isama kapag unmarried and below 21 years old. So here, yung naiwang asawa ay pwedeng magkaroon ng tinatawag, mag-file ng self-petition. So it's not the end of the world, okay? And meron pong relief. But this is very, yung time sensitivity niya, no? You can only file this within a certain period of time. And you have to show na kayo ay magkasama pa, hindi kayo divorced, hindi kayo legally separated, and you can show na talagang legitimate ang iyong relationship with your US spouse. Ayan, may tanong ba kayo? May mga katanungan ba? Pwede kayong mag-post and I'm gonna be here for another, 5 minutes. Let's do that. Let's just, kung may mga questions kayo, I'm going to answer it. Okay, so sa mga hindi pa daw nakakakilala sa akin, ako si Attorney Elena Antonio Bordo, U.S. immigration lawyer since 2008. And ang akin pong, if you would like to schedule a consultation, a private consultation with me, mag-text 713-315-7793 or mag-email eb@eboardlaw.com. Okay? Naku, parang naghang po ata tayo. Let me see. Ayan. Okay, while you are watching, sa mga malapit sa Dallas sa April 9 at 6 o'clock p.m. ay meron akong solo exhibition sa Museum of Asian Texans. Dallas Asian American Historical Society ay akin pong i-exhibit si Sculpting Courage. I want to invite all of you. So sana po suportahan po ninyo. Okay? And then ang atin pong libro na Change Your Mind, Change Your Life. Available po sa Kindle, sa Amazon, and Barnes. If you want to change the way you think, if you want to change your life,
You start with the way you think, okay? And you can do it. Alright? So, kung wala po kayong mga katanungan na and yan po ang ating topic. Kung meron kayong mga gusto nating pag-usapan, mag-text kayo or mag-email eb@eboardlaw.com. Until next time po, maraming salamat. Bye-bye.